Himpilang walang kinakatigan, mata ng bayan, boses ng katotohanan. DZRS 715, uno sa talahipitan ng inyong mga radyo. Ito ang Ronda Balita. Ang oras sa buong kapuluan, alas 7 ng gabi. Magandang gabi, Pilipinas! Ako si Rayana Reyes, at ako naman si Tracy Ocampo, at kami ang inyong kadiwa sa 5 minutong balitaan. Pastor Apollo Kibuloy, na leader ng ministry na kinabukasan, ay nakikipaglaban sa mga kaso tungkol sa pang-aabuso sa kasalukuyang panahon. Ang mga kaso ay nagpapakita ng mga naibahagi na pang-aabuso sa kanyang mga tagapagligtas na nagsimula noong 1990. Ang mga kaso ay nakatuon sa mga krimen laban sa karapat-dapat na respeto, katanungan at kaligtasan ng mga nakikipaglaban. Ang mga ahensya ng gobyerno ay nagsimulang investigating ito mula noong 2017 at ito'y nagpapatuloy sa kasalukuyang panahon. Ang mga apektado ay nagpursipito na magtanong at magtulungan upang makuha ang hustisya at katanungan ng kanilang kalat. Sa kabila ng mga kasalanan na inaabangan laban sa Pastor Kibuloy, dapat natin umpisahan ang pagbabago at pagtugon sa mga pang-aabuso sa pamamagitan ng respeto, pag-unawa at pagtutulungan sa lahat ng mga nakakaharap ng mga karapatang elemental. Isang guro na nagsimula mag-stream sa social media at ang mga kasalanan na inaasama ay sasagawa sa komunidad. Ang guro nito ay nabanggit na nagpapakita na explicit na kontenido at mga bagay na hindi sapat ng pagkatao ng iba. Ang mga kasalanan na maaari sa pasalamat sa kanya ay maaari sa maklaw sa pagkakamali ng pagsasalisik, respeto sa iba at pagpapakalaga sa mga batas ng social media platform. Sa kabila ng mga kasalanan rito, ang mga tagapagpalagay ng batas ay nagsisigap na magtrabaho sa isang mabuting paaralan upang mapigilan mga gawain hindi sapat ng pagkakatao at magpapanatili ng seguridad at kaligtasan ng mga miyembro ng komunidad sa internet. Ang phase out ay isang plano upang palitan ang magagamit na hindi pa sapat sa pagtutol sa polusyon at mapagpalayang transportasyon sa jeepneys na mas moderno at environmentally friendly. Ito ay isang pagkakataon upang may pagpatuloy ang serbisyo ng public transport sa isang paraan na mas makabuluhan at kontento sa mga pasahero. Sa pamamagitan ng pagbabago sa mga transportasyon, maaari magbunga ito ng malawakang epekto sa lipunan, tulad ng pagbabawas sa polusyon, pagsunod-sunod sa mga batas laban sa climate change, at pagbibigay ng mas magandang kalagayan sa mga pasahero at mga transport driver. Ang gobyerno at mga transport sector ay nagsasamalayan na ang pagbabago ay mahirap. Ngunit ang kakayahan at pagtutulungan ng lahat ay maaaring magbukas ng bagong era ng public transport na mas ligtas, mas maayos at mas kontento sa mga pasahero. Gising. Kamusta po kayo? Ayos lang ako, anak. Nay, kailangan ko po ng pera para sa project ko sa school. Pasensya ka na, anak. Masyado kasi tumataas na mga bilihin ngayon. Hayaan mo, sa susunod, babawi ako. Okay lang po, Nay. Himpilang walang kinakatigan, mata ng bayan, boses ng katotohanan. DZRS 715, uno sa talahipitan ng inyong mga radyo. Ito ang Ronda Balita. Ang oras sa buong kapuluan, alas 7 ng gabi. Sa ulo ng mga balita ngayong araw ng Huwebes, Kibuloy at ang kanyang laban sa tigmaan ng katotohanan. Gurong nag-live habang pinapagalitan ng mga estudyante. Binigyan ng pagkakataon ng DepEd upang magpaliwanag ang bagong era ng pampublikong transportasyon. Ang inflation ay pagtaas ng mga bilihin. Malawak at marami ang maapektuhan nito sa atin, lalo na ang mga tindera. Paano sila mabubuhay?
paano ang pamilyang kanilang sinusuportahan. At yan ang mga balitang aming nakalap sa buong magdamag. Muli, ako si Rayana Reyes at ako naman si Love Joyce Ocampo. Tayo muling magsama-sama para sa susunod na edisyon ng Roda Balita DZRS 715.